Noong ika-18 siglo, isang lalaki na nagngangalang Jean-Baptiste Grenouille ang nakakulong sa isang selda, naghihintay ng kanyang sentensya. Dumating ang isang grupo ng mga gwardiya upang kaladkarin siya palabas. Iniharap siya sa galit na mga tao na humihingi ng hustisya. Habang binabasa ang hatol, lumalakas ang sigaw at iyak ng mga tao. Sa loob ng 2 araw, igagapo si Jean sa isang krus, hahatawin ng bakal, at pagkatapos ay ibibitay hanggang mamatay. Ilang taon na ang nakalilipas sa Paris, sa isang mabahong palengke, isang babaeng buntis ang biglang nanganak. Doon niya iniluwa ang sanggol, hinayaan siyang mahulog sa lupa. Sa pag-aakalang patay na ito, tulad ng iba pa na naunang ipinanganak na patay, pinutol niya ang kordon, at itinapon ito sa bituka ng isda bago bumalik sa trabaho. Ang sanggol na ito, na pinangalan ng Jean, ay huminga ng una, nalalanghap ang mabahong amoy ng palengke. Ang kanyang mga pag-iyak ay nakakakuha ng atensyon sa mga tao na malapit, na inakusahan ang kanyang ina na sinusubukang patayin siya. Sinubukan niyang tumakas, ngunit nahuli siya ng karamihan at siya ay binitay. Pagkatapos ay ipinadala si Jean sa bahay ampunan ni Madame Gaillard, kung saan pinipilit ang mga bata na matulog sa mga tambakan. Inilagay sa gitna ng maraming tambak ng mga bata. Ang sanggol ay iniirita ang iba. Isang batang lalaki ang nagtangkang sundutin siya, ngunit hinawakan ni Jean ang kanyang daliri at inamoy ito, na ikinagulat ng lahat. Nagpasya ang mga bata na takpan si Jean ng unan, ngunit ang kanyang pag-iyak ay nakapukaw ng pansin kay Madame Gaillard. Iniligtas niya siya at pinarusahan ang mga bata sa kanilang maling pag-ugali. Lumipas ang mga taon, at sa edad na 5, hindi pa rin makapagsalita si Jean. Iniisip ng ibang mga bata na siya ay isang werdu, at iniiwasan siya, kaya ginugugol ni Jean ang kanyang oras sa paghahasa ng kanyang natatanging talento. Siya ay nagtataglay ng isang pambihirang pakiramdam ng olfactory, na may kakayahang makilala ang anumang pabango, kahit na mula sa malayo o yaong mga karaniwang walang amoy. Sa edad na ito, hindi matukoy ni Jean ang mabango at masamang amoy, masaya lang siyang mag-explore at tumuklas ng mga bagong pabango. Minsan, sumisinghot pa siya ng mga patay na hayop na nag-udyok sa ibang mga bata na batuhin siya ng bulok na prutas dahil sa pagiging nakakatakot. Sa kalaunan, natutong magsalita si Jean at nalalaman niya ang mga bagay sa paligid habang nakapikit. Gamit lamang ang kanyang ilong. Sa oras na siya ay maging edad 13, ibinenta siya ni Madame Gaillard kay Grimal, isang may-ari ng tannery. Naging apprentice si Jean, at nakatanggap si Gaillard ng pera, ngunit ninakawan siya at pinatay habang pauwi. Bagamat 5 taon lang ang average na tinatagal sa buhay sa tannery, pinatunayan ni Jean ang kanyang pagiging matigas sa pamamagitan ng pagsusumikap araw-araw. Pangarap niyang makapunta sa lungsod upang tuklasin ang iba pang mga pabango. Pagkatapos ng ilang taon ng nakakapagod na pagtatrabaho ng 10 oras kada araw, sa wakas ay dinala ni Grimal si Jean sa lungsod para sa paghahatid ng produkto. Habang binabagtas ni Jean ang mga masikip na kalye, masigasig niyang sinisinghot ang lahat ng mga bagong amoy, walang pakialam kung ito ay mabuti o masama. Habang si Grimal ay abala sa pagbebenta, ang ilong ni Jean ay nagdala sa kanya sa isang partikular na mapang-akit na aroma na nagmumula sa isang tindahan. Isa itong pabango na tinatawag na Amor at Say. Habang pinapanood ang gumawa ng pabango sa tindahan, natuklasan ni Jean na ang mga pabango ay maaaring ihalo upang lumikha ng ganap na bagong mga pabango. Biglang nahuli ni Jean ang pinakamatamis na pabango na naranasan niya at agad na nabihag. Natuntun niya ang bango sa isang babaeng mapula ang buhok na nagbebenta ng mga prutas. Nang makita niya, sinusundan niya ito sa paligid ng bayan at, kapag nakalapit na siya, inaamoy ang kanyang balikat. Nagulat ang babae, sinubukan siyang kausapin, ngunit nanatiling tahimik si Jean. Nag-aalok siya sa kanya ng ilang mga prutas, ngunit tumugon si Jean sa pamamagitan ng pagbabaon ng kanyang ilong sa kanyang kamay, na natakot sa kanya, at naging dahilan upang siya ay tumakbo palayo. Hindi sumuko si Jean, sinusubaybayan niya ang pabango sa mataong lugar. Nadatnan niya ang babae na nakaupo sa isang mesa, at pumuslit sa likod nito para malanghap ang halimuyak nito. Nang lumingon siya at makita, sisigaw na sana siya, ngunit mabilis na tinakpan ni Jean ang kanyang bibig, at kinalagkad siya sa madilim na sulok. Habang naglalakad ang mag-asawa, hinintay silang makadaan ni Jean bago binitawan ang babae. Napagtanto niya na hindi niya sinasadyang malagutan ng hininga ang babae.
Hindi siya nababagabag, sinimulan niyang tanggalin ang kanyang mga damit upang lasapin ang kanyang pabango mula ulo hanggang paa. Habang lumilipas ang oras, nawawala ang amoy ng katawan ng babae, na ikinalulungkot ni Jean. Nang maglaon ng gabing iyon, pinarusahan siya ng mahigpit ni Grimal dahil sa paglayas. Hindi makatulog, pinagmumultuhan si Jean ng mga alaala ng halimuyak ng babae, at naging determinado siyang tumuklas ng isang paraan upang mapanatili ang mga pabango ng walang katapusan. Samantala, ikinalulungkot ni Giuseppe ang kanyang kakulangan, na dating kilala bilang isang pinakamagaling na manggagawa ng pabango sa bansa. Siya ay nag-umpisa ng malugi dahil sa kanyang karibal na nakalikha ng Amor at Psyche. Desperado na buhayin muli ang kanyang negosyo, sinubukan ni Giuseppe na alamin ang formula, ngunit di niya ito magawang kopyahin, gaano man ang kanyang pagsisikap. Isang gabi, naghatid si Jean ng isang order sa lab ni Giuseppe, at nabighani siya sa hanay ng mga sangkap at pabango. At naamoy niya ang pag-eksperimento ni Giuseppe ng pabangong Amor at Psyche. Sa pag-angkin niya na siya ang may mahusay na ilong sa Paris, tinukoy ni Jean ang mga nawawalang sangkap para kay Giuseppe, na noong una ay nag-alinlangan sa kanya, ngunit kalaunan ay hinayaan siyang subukan. Hindi pinansin ng mga tagubili ni Giuseppe, pinaghalo ni Jean ang mga sangkap at muling nilikha ang Amor at Psyche ng perpekto, kahit na itinuring niyang hindi ito masyadong mabango, pwede pang pabanguhin pa. Sa patuloy na pag-eksperimento, mas pinabango pa ito ni Jean na nag-udyok sa galit ni Giuseppe, ngunit namangha siya sa kanyang nilikha. Palibhasa'y humanga, binili ni Giuseppe si Jean mula kay Grimal, na malugod na tinanggap ang bayad at nagpakasawa sa pagsasaya, ngunit nakatagpo lamang ng isang kalunos-lunos na wakas pagkatapos nito. Sa ilalim ng mentorship ni Giuseppe, umunlad si Jean, natutunan ang sining at paggawa ng mga katangi-tanging pabango na nagpabalik sa katanyagan ng tindahan ni Giuseppe. Ibinahagi ni Giuseppe ang alamat ng 12 tala ng pabango at ang mailap na ika-13 diwa kay Jean, na nag-isip tungkol sa layunin ng kanyang buhay, na pinagmumultuhan ng mga panaginip ng babaeng hindi niya sinasadyang mapatay. Nakiusap si Jean kay Giuseppe na turuan siya ng pangangalaga ng pabango, na humahantong sa mga aralin sa pagkuha ng rose essence, sa pamamagitan ng masusing proseso. Dahil sa kanyang paghahanap, nag-eksperimento si Jean ng labis, sinusubukang kumuha ng mga pabango mula sa pang-araw-araw na mga bagay, at kahit na sinusubukang ay distill ang amoy ng mga buhay na nilalang. Ang kanyang walang ingat na pagtugis ay humantong sa isang kalunos-lunos na insidente na kinasasangkutan ng pusa ni Giuseppe, na iniwan si Jean sa pisikal at emosyonal na pagkasira. Pinayuhan ni Giuseppe na may iba pang paraan sa pagkuha ng amoy ang enfleurage. Gumaling si Jean at tinuon ang sarili sa pagpunta sa Grasse, na siniguro ang mga kinakailangang permit bilang kapalit ng mga bagong formula ng pabango. Habang siya ay nagsimula sa kanyang paglalakbay, dinapuan ng trahedya si Giuseppe. Bumagsak ang kanyang bahay at namatay. Sa kanyang mga paglalakbay, nasiyahan si Jean sa kadalisayan ng kanayunan, ngunit hinahangad ang perpektong pabango, na naaalala ang tungkol sa babaeng nagtitinda ng prutas, at ang kanyang natatanging amoy. Sa pagpunta sa Grasse, nakatagpo siya ng nakakaakit na pabango, na pagmamay-ari ni Laura, isang babaeng walang katulad na pang-akit. Dahil sa curiosity at pagnanasa, hinabol ni Jean si Laura sa kanyang marangyang mansyon. Lihim siyang pinagmamasdan mula sa malayo. Itinuon niya ang kanyang sarili, at nagpakadalubhasa sa proseso enfleurage. Gayunpaman, dahil sa kanyang pagsisikap, ginamit ni Jean ang pagkuha ng mga pabango sa pamamagitan ng masasamang paraan, na umuusbong sa mga karumal-dumal na krimen na nagpasindak sa bayan. Habang nababalot ng takot ang mga tao at nabahala ang mga otoridad, ang paghahangad ni Jean sa ika-13 diwa ay nauwi sa isang mapangwasak na pamamaraan. Sa huli ay hinarap ni Laura ang kamatayan at nakumpleto ni Jean ang pang-13 na diwa. Sa wakas, nagawa na niya ang perpektong pabango. Kalaunan, nahuli at pinahirapan. Si Jean ay nakawala sa kulungan dahil sa paggamit niya ng nakakaaliw na halimiyak ng pabango. Sa kanyang pagbitay, pinakawalan ni Jean ang kapangyarihan ng pabango, na nabighani sa karamihan at nag-udyok ng hindi pangkaraniwang mga reaksyon, kahit na mula sa nag-aalinlangan na si Riches. Gayunpaman, ang resulta ay nag-iwan sa komunidad ng kahihiyan. Pagbalik sa kanyang bayang kinalakihan, ang huling pagkilos ni Jean, ibinuhos niya sa kanya ang pabango at humantong sa kalunos-lunos na kanyang pagkamatay, ay nag-iwan lamang ng nakagigimbal na paalala ng kanyang pagtalento sa paggawa ng pabango.